Ang tamang nutrisyon ay mahalagang bahagi ng kalusugan sa pagtanda. Ayon sa mga pag-aaral, may ilang uri ng prutas na may mataas na antas ng antioxidants, fiber, vitamins, at minerals na napatunayang may benepisyo sa puso, utak, kalamnan, at immune system ng mga taong edad 6 pataas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang dampering prutas na inirerekomenda ng mga eksperto sa nutrisyon na kainin araw-araw ng mga senior adults. Ang layunin ay magbigay ng malinaw, praktikal, at siyentipikong basehan kung bakit ang mga prutas na ito ay makatutulong sa mas maayos at aktibong pagtanda. Saging banana natural na pinagmumula ng potassium at fiber. Ang saging ay isa sa mga pinaka-accessible at masustansyang prutas para sa mga matatanda. Ito ay kilala sa mataas na nilalaman ng potassium, isang mahalagang mineral na tumutulong sa pagsasaayos ng blood pressure at pagpapanatili ng normal na function ng kalamnan at puso. Ayon sa American Heart Association 2020, ang sapat na potassium intake ay may direktang kaugnayan sa mas mababang panganib ng hypertension at stroke, na siyang dalawang pangunahing sanhi ng disability sa mga senior adults. Bukod sa potassium, ang saging ay may taglay ding dietary fiber na tumutulong sa maayos na panunaw at pag-iwas sa constipation, isang karaniwang problema sa mga taong higit sa 60 taong gulang. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition, Health and Aging 2018, napag-alaman na ang regular na pagkonsumo ng fiber-rich fruits gaya ng saging ay may positibong epekto sa gastrointestinal motility ng mga matatanda at nakababawa sa insidente ng functional constipation. Ang saging ay mayroon ding vitamin B6 na kinakailangan para sa normal na function ng utak at synthesis ng neurotransmitters. Sa edad na 60 pataas, bumababa ang kapasidad ng katawan na mag-absorb ng B vitamins. Kaya ang pagkonsumo ng prutas na mayaman sa B6 ay mahalaga upang mapanatili ang cognitive health. Ayon sa isang clinical review sa Current Aging Science 2021, ang sapat na B6 intake ay may kaugnayan sa mas mababang risk ng cognitive decline sa mga older adults. Isa pang benepisyo ng saging ay ang mababang glycemic index GI nito, lalo na kung hindi hinog na hinog. Dahil dito, maaari itong maging bahagi ng merienda ng mga taong may diabetes o pre-diabetes. Ayon sa Diabetes UK 2019, ang low to moderate GI fruits tulad ng saging ay may mas mababang epekto sa blood sugar at mainam bilang bahagi ng balanced diet para sa mga seniors. Sa praktikal na aspeto, ang saging ay madaling nguyain. Hindi kailangang balatan gamit ang kutsilyo at maaring kainin bilang agahan, merienda, o ihalo sa oatmeal at smoothie. Para sa mga may kahirapan sa pagnguya o pagluluto, ito ay isang madaling mapagkukunan ng nutrisyon. Rekomendasyon para sa karamihan ng matatanda, isang pirasong saging kada araw ay sapat na upang makatulong sa pagpapanatili ng potassium levels, digestive health, at energy support. Gayunman, ang mga may advanced stage ng chronic kidney disease ay dapat kumonsulta sa doktor bago dagdagan ang potassium intake. Sa kabuuan, ang saging ay isang simpleng prutas na may malinaw na suporta mula sa siyensya para sa kalusugan ng mga matatanda, lalo na sa aspeto ng puso, bituka at utak. Sa mansanas apple, suporta sa kalusugan ng puso at kolesterol ng matatanda. Ang mansanas ay matagal nang kinikilala bilang prutas na may maraming benepisyo sa kalusugan, lalo na para sa mga senior adults. Isa sa mga pangunahing sangkap nito ay ang soluble fiber, partikular ang pectin,
na tumutulong sa pagbaba ng LDL cholesterol o bad cholesterol. Sa isang randomized controlled trial na isinagawa ng University of Reading, UK, 2021, napag-alaman na ang pagkain ng 2 mansanas bawat araw sa loob ng 8 linggo ay nakabawas ng LDL cholesterol sa mga participants na may edad 45 pataas ng may average na 4% hanggang 10%. Ang pagbabagong ito ay may positibong epekto sa pagbabawas ng panganib ng cardiovascular disease. Bukod sa fiber, ang mansanas ay mayaman din sa polyphenols, isang uri ng antioxidant na may anti-inflammatory effects. Ayon sa pagsusuri ng Advances in Nutrition 2020, ang regular na pagkonsumo ng polyphenol-rich fruits gaya ng mansanas ay may kaugnayan sa pagbaba ng blood pressure, pagbuti ng endothelial function, at pagpigil sa oxidative stress, mga salik na kaugnay ng pagtanda ng mga daluyan ng dugo. Ang mansanas ay may mababang glycemic index, na nangangahulugang hindi ito agad nagpapataas ng blood sugar levels. Sa isang pag-aaral mula sa Harvard T.H. Chan School of Public Health 2013, napag-alaman na ang regular na pagkain ng prutas na may mababang GI, kabilang ang mansanas, ay may kaugnayan sa mas mababang panganib ng type 2 diabetes para sa mga seniors na may insulin resistance o pre-diabetes. Ang mansanas ay isang ligtas na pagpipilian. Isa pang mahalagang benepisyo ng mansanas ay ang epekto nito sa kalusugan ng bituka. Ayon sa isang review sa Nutrients 2022, ang mansanas ay tumutulong sa pagpaparami ng mga good bacteria sa colon, partikular ang bifidobacteria na may papel sa immune function at nutrient absorption. Sa pagtanda, ang microbiome ng bituka ay natural na humihina. Kaya't ang mga pagkaing sumusuporta sa gut health ay lalong nagiging mahalaga. Sa kabila ng mga benepisyong ito, ang mansanas ay madaling isama sa pang-araw-araw na diet. Maaari itong kainin bilang merienda, ihalo sa salad, o ipares sa protina tulad ng peanut butter para sa balanseng pagkain. Ang balat ng mansanas, na madalas tinatanggal, ay may mataas na konsentrasyon ng fiber at antioxidants, kaya't inirerekomendang kainin ito ng buo kung malinis at ligtas. Rekomendasyon para sa mga seniors. Ang isang buong mansanas bawat araw ay isang praktikal at abot-kayang paraan upang makatulong sa cholesterol management, blood sugar regulation, at gut health maintenance. Bilang bahagi ng balanced diet, ito ay nagbibigay ng nutritional support ng walang komplikadong preparasyon. Sa kabuuan, ang mansanas ay isang functional fruit na may malinaw na suporta mula sa mga makabagong pag-aaral sa nutrisyon, lalo na sa kalusugan ng puso, bituka, at metabolismo ng mga taong higit sa 60 taong gulang. Ubas grapes suporta sa memorya at kalusugan ng utak ng nakakatanda. Ang ubas ay isang prutas na hindi lamang masarap kainin, kundi may mataas na benepisyo rin para sa kalusugan ng utak, partikular sa mga senior adults. Isa sa mga pangunahing bioactive compound ng ubas ay ang resveratrol, isang uri ng polyphenol na matatagpuan sa balat ng pulang ubas. Ayon sa isang clinical trial mula sa University of Northumbria, 2017, ang pagkonsumo ng ubas na mayaman sa resveratrol ay nagpapabuti sa daloy ng dugo sa utak at cognitive performance sa mga matatanda, lalo na sa mga aspeto ng memorya at executive function. Ang resveratrol ay kilala rin sa kakayahang bawasan ang oxidative stress at inflammation sa neural tissue, dalawang salik na may kaugnayan sa age-related cognitive decline. Ayon sa Frontiers in Aging Neuroscience 2020,
Ang antioxidant property ng resveratrol ay tumutulong sa pagprotekta sa neurons mula sa pinsalang dulot ng free radicals, isa sa mga pangunahing sanhi ng degenerative diseases gaya ng Alzheimer's at Parkinson's. Bukod sa resveratrol, ang ubas ay may taglay ding flavonoids na napatunayan sa pag-aaral ng American Journal of Clinical Nutrition 2021 na nakakatulong sa pagtaas ng verbal memory at pagbawas ng cognitive aging sa mga matatandang populasyon. Sa nasabing pag-aaral, ang regular na intake ng flavonoid-rich fruits, kabilang ang ubas, ay may kaugnayan sa mas mababang panganib ng cognitive impairment sa loob ng 20 taon ng follow-up. Dagdag pa rito, ang ubas ay may likas na mababang glycemic index at mataas sa vitamin C at vitamin K na kapakipakinabang sa immune health at blood clotting, dalawang mahalagang aspeto ng kalusugan ng mga matatanda. Gayun din, ang natural na hydration mula sa ubas ay tumutulong sa mga seniors na kadalasang may mas mababang fluid intake. Sa aspeto ng praktikalidad, ang ubas ay maaaring kainin ng direkta, idagdag sa yogurt, oatmeal, o maging bahagi ng light salad. Gayunman, mahalagang tandaan na ang ubas ay may natural na asukal, kaya ang kontroladong damihal. Isang maliit na mangkok kada araw ay rekomendado para sa mga may kondisyon gaya ng diabetes. Rekomendasyon para sa mga senior adults na nagnanais mapanatili ang cognitive sharpness at brain health. Isang maliit na serving ng ubas, mga 100 hanggang 150 araw-araw, ay makabubuting isama sa kanilang dieta bilang bahagi ng balanseng nutrisyon. Sa kabuuan, ang ubas ay hindi lamang pampatamis ng pagkain, kundi isa ring prutas na may solidong suporta mula sa agham para sa neuroprotection, memory enhancement, at cognitive aging prevention sa mga taong nasa edad 60 pataas. Dalanghita at kahel citrus fruits pinagmumula ng bitamina C at suporta sa immune system ng seniors. Ang mga prutas na kabilang sa citrus family tulad ng dalanghita at kahel ay kabilang sa mga pinaka-epektibong pinagkukunan ng bitamina C, isang mahalagang micronutrient na may malawak na papel sa kalusugan, lalo na sa mga matatanda. Ayon sa datos mula sa National Institutes of Health NIH 2022, ang vitamin C ay tumutulong sa pagsasaayos ng immune function, pagsugpo ng oxidative stress, at paghilom ng mga sugat, mga proseso na natural na bumabagal sa pagtanda. Sa mga senior adults, ang kakayahan ng katawan na mag-absorb at gumamit ng bitamina C ay maaaring bumaba dahil sa mga pagbabago sa metabolismo at mas mataas na antas ng oxidative damage. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Nutrients 2020, ipinakita na ang mga matatandang may mas mataas na dietary intake ng vitamin C ay may mas mababang insidente ng respiratory infections at may mas mabilis na paggaling kung sakaling magkasakit. Ito ay partikular na mahalaga sa mga senior na may kasamang kondisyon gaya ng hypertension o diabetes na maaaring magpahina sa immune defense. Ang citrus fruits ay may taglay ding flavonoids tulad ng hesperidin at naringenin. Naayon sa isang meta-analysis mula sa Journal of Clinical Medicine 2021, ay may anti-inflammatory effects at nakatutulong sa pagpapababa ng systolic blood pressure. Ang mga compounds na ito ay tumutulong din sa pagpapabuti ng vascular function, na kritikal sa mga matatandang may atherosclerosis o chronic circulatory issues. Bukod sa suporta sa immune system at cardiovascular health, ang citrus fruits ay tumutulong din sa pagsipsip ng iron mula sa ibang pagkain,
na mahalaga sa pag-iwas sa iron deficiency anemia, isang karaniwang kondisyon sa mga matatanda. Sa British Journal of Nutrition 2019, ipinakita na ang sabayang pagkonsumo ng iron-rich foods at citrus fruits ay nagpapataas ng non-heme iron absorption ng hanggang 67%. Sa praktikal na aplikasyon, ang dalanghita at kahel ay maaaring kainin bilang merienda, idagdag sa salad, o gawing natural na juice na walang asukal. Gayunman, para sa mga may acid reflux o gastrointestinal sensitivity, inirerekomendang limitahan ang dami at iwasan ito kapag walang laman ang tiyan. Rekomendasyon para sa mga senior adults. Ang isang serving ng citrus fruit araw-araw hal, isang dalanghita o kalahating kahel ay sapat upang matugunan ang daily requirement ng vitamin C at makapagbigay ng karagdagang antioxidant at vascular support. Sa kabuuan, ang dalanghita at kahel ay hindi lamang simple at madaling hanapin, kundi may malinaw na benepisyo sa immunity, puso, at iron metabolism ng mga matatanda, na suportado ng matibay na ebidensyang pang-agham. Ang manggasuporta sa paningin, kalusugan ng balat, at immune function ng matatanda. Ang mangga ay isang prutas na may mataas na nutritional value, lalo na para sa mga senior adults na nangangailangan ng karagdagang antioxidant at micronutrient support. Isa sa mga pangunahing sangkap nito ay ang beta-carotene, na sa katawan ay kino-convert bilang vitamin A, isang mahalagang bitamina para sa kalusugan ng mata, immune system, at cellular regeneration. Ayon sa World Health Organization WHO, 2021, ang vitamin A deficiency ay nananatiling isang silent risk sa mga matatanda at may kaugnayan sa paglala ng kondisyon gaya ng dry eyes, visual impairment, at mas mabagal na paggaling mula sa impeksyon. Sa isang pagsusuri na isinagawa ng American Journal of Clinical Nutrition 2020, natuklasan na ang pagkonsumo ng prutas na may mataas na beta-carotene gaya ng mangga ay tumutulong sa pagpigil ng age-related macular degeneration AMD, isang karaniwang sanhi ng pagkabulag sa mga taong higit sa 60 taong gulang. Ang AMD ay hindi maibabalik, kaya't ang preventive nutrition mula sa mga carotenoid-rich fruits ay mahalagang bahagi ng long-term eye health strategy. Bukod sa vitamin A, ang mangga ay mayaman din sa vitamin C at E, na parehong may antioxidant properties na tumutulong sa protection ng skin cells laban sa UV damage at oxidative stress. Ayon sa pag-aaral mula sa Nutrients 2019, ang kombinasyon ng vitamin C at E sa diet ng mga matatanda ay nagpapabuti sa collagen synthesis, na mahalaga para sa elasticity ng balat at paggaling ng sugat. Ang mangga ay may taglay ding fiber at digestive enzymes gaya ng amylase, na tumutulong sa mas mahusay na panunaw. Para sa mga seniors na madalas makaranas ng bloating o mabagal na tiyan, ang pagkonsumo ng mangga sa tamang dami ay makatutulong sa pagpapasigla ng gut motility. Sa isang pilot study na inilathala sa Molecular Nutrition and Food Research 2018, ipinakita na ang regular na pagkain ng mangga ay nakabawas ng constipation symptoms sa mga matatanda, kumpara sa paggamit lamang ng fiber supplements. Sa praktikal na aspeto, ang mangga ay madaling isama sa iba't ibang pagkain. Maaaring kainin ng hilaw, ihalo sa smoothie, o gawing bahagi ng agahan. Gayunman, ito ay may moderate glycemic index, kaya't inirerekomendang kontrolin ang dami para sa mga may diabetes. Rekomendasyon para sa mga senior adults, ang 1 slice hanggang 1 tasa ng hiniwang mangga
halos 100-150 pivasidirim araw-araw ay sapat na upang magbigay ng mahalagang supply ng vitamin A, precursors, antioxidant, at digestive support. Mas mainam kung ito ay bahagi ng mas malawak na balanced diet na may kasamang iba't ibang prutas at gulay. Sa kabuuan, ang mangga ay isang masustansyang prutas na nagbibigay ng multi-system support mula sa mata, balat, hanggang immune system na may malinaw na basehang siyentipiko para sa mga matatandang nais mapanatili ang kalidad ng kalusugan habang tumatanda. Pinya Pineapple Natural na anti-inflammatory para sa kasukasuan at panunaw ng matatanda. Ang pinya ay isang tropikal na prutas na kilala hindi lamang sa tamis nito, kundi sa taglay na enzyme na tinatawag na bromelain. Ayon sa isang clinical review na inilathala sa Journal of Medicinal Food 2020, ang bromelain ay may anti-inflammatory at analgesic properties na napatunayang nakakatulong sa pagbawas ng pananakit ng kasukasuan, lalo na sa mga matatandang may osteoarthritis at iba pang musculoskeletal conditions. Sa isang double-blind controlled trial na isinagawa sa Germany noong 2016, ang mga pasyente na may osteoarthritis ng tuhod na uminom ng bromelain extract araw-araw sa loob ng 6 manalinggo ay nakaranas ng makabuluhang pagbaba ng pananakit at pagbuti ng joint mobility, na halos katumbas ng epekto ng mga NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs, ngunit walang epekto sa gastrointestinal lining. Ipinapakita nito na ang regular na pagkonsumo ng bromelain-rich foods tulad ng pinya ay maaaring maging isang natural na alternatibo sa pain relief sa mga seniors. Bukod sa bromelain, ang pinya ay may mataas na vitamin C content na may papel sa collagen production at tissue repair. Parehong mahalaga para sa mga matatandang may degenerative joint diseases. Sa pagsusuri mula sa Nutrients 2021, ipinakita na ang vitamin C supplementation ay may positibong epekto sa pagbagal ng cartilage breakdown sa mga elderly patients na may early-stage osteoarthritis. Ang fiber content ng pinya ay nakatutulong din sa digestive health ng mga matatanda. Sa isang pag-aaral mula sa Asia-Pacific Journal of Clinical Nutrition 2018, napag-alaman na ang pagkain ng fiber-rich tropical fruits gaya ng pinya ay nakakatulong sa regular na pagdumi, pagbawas ng bloating, at paghina ng acid reflux episodes na karaniwan sa mga may edad na 60 pataas. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pinya ay may natural na acidity para sa mga may kondisyon gaya ng GERD, gastroesophageal reflux disease. Ang pagkonsumo ay dapat nasa tamang dami at hindi sa walang laman ang tiyan. Mainam din na iwasan ang canned pineapple na may mataas na sugar syrup. Rekomendasyon para sa mga senior adults. Ang 1-to-1 tasa ng sariwang pinya tinatayang 75 o 100 grana kada araw ay sapat upang makuha ang benepisyo ng bromelain, vitamin C, at fiber. Maaring isama ito sa agahan o bilang bahagi ng light snack o salad. Sa kabuuan, ang pinya ay isang functional fruit na nagbibigay ng natural na anti-inflammatory support, tulong sa panunaw, at suporta sa connective tissue health, na may matibay na batayang siyentipiko para sa paggamit sa diet ng mga matatanda. Strawberry pababa ng blood sugar at suporta sa puso ng nakakatanda. Ang strawberry ay isang prutas na mababa sa calories, ngunit may mataas na konsentrasyon ng polyphenols, vitamin C, at fiber. Para sa mga senior adults, ito ay may partikular na kahalagahan sa pagsasaayos ng blood sugar at pagpapanatili ng kalusugan ng puso.
Ayon sa isang randomized controlled trial na inilathala sa British Journal of Nutrition 2018, ang regular na pagkonsumo ng strawberry ay nakabawas ng postprandial glucose response. Ibig sabihin, bumagal ang pagtaas ng blood sugar matapos kumain. Ito ay kapaki-pakinabang sa mga matatandang may insulin resistance o prediabetes. Ang strawberry ay may mababang glycemic index GI na nasa pagitan ng 40-45 depende sa hinog at preparation. Sa mga matatandang may diabetes o may panganib nito, ang mga prutas na may mababang GI ay inirerekomendang isama sa pang-araw-araw na pagkain. Sa pag-aaral ng Harvard School of Public Health 2013, ang regular na pagkain ng berry fruits, particular ng strawberry, ay may kaugnayan sa mas mababang insidente ng type 2 diabetes sa loob ng 10 taon ng follow-up. Bukod sa glycemic control, ang strawberry ay may anthocyanins, isang uri ng flavonoid na napatunayang nakababawas ng oxidative stress at inflammation sa vascular endothelium. Sa isang meta-analysis mula sa Critical Reviews in Food Science and Nutrition 2020, ipinakita na ang pag-inom ng strawberry extract o pagkain ng sariwang prutas sa loob ng 12 linggo ay may positibong epekto sa systolic at diastolic blood pressure, pati na rin sa LDL cholesterol sa mga middle-aged at elderly participants. Ang mataas na vitamin C content ng strawberry ay nakakatulong din sa immune function at collagen synthesis, na mahalaga para sa skin integrity at wound healing sa mga matatanda. Ayon sa National Institutes of Health 2022, isang tasa ng sariwang strawberry tinatayang 150 grams ay may higit sa 100% ng daily recommended intake ng vitamin C para sa senior adults. Sa aspetong praktikal, ang strawberry ay madaling idagdag sa agahan gaya ng oatmeal o yogurt o kainin bilang merienda para sa mga may problema sa ngipin o chewing difficulty. Maaring gamitin ito bilang smoothie o ihalo sa malambot na pagkain. Mas mainam ang sariwa o frozen na walang dagdag na asukal. Upang mapanatili ang nutritional value, rekomendasyon para sa mga matatanda. Ang 1-2 hanggang 1 tasa ng strawberry araw-araw 75 dadant 150 gram ay mainam na bahagi ng balanced diet. Lalo na para sa mga may layuning pababain ang blood sugar, suportahan ang kalusugan ng puso at palakasin ang immune system. Sa kabuuan, ang strawberry ay isang low GI, antioxidant-rich fruit na may malinaw na benepisyo sa glucose control, vascular protection, at nutritional supplementation na mahalagang aspeto ng pangangalaga sa kalusugan ng mga senior adults. Pakwan watermelon suporta sa hydration, bato at daluyan ng dugo ng mga matatanda. Ang pakwan ay isang prutas na may mataas na nilalaman ng tubig. Halos 92% ng kabuuang timbang nito ay likido na ginagawa itong epektibong pagkain para sa hydration, lalo na sa mga senior adults na mas madalas makaranas ng kakulangan sa tubig sa katawan. Ayon sa National Institute on Aging NIA, 2021, ang dehydration ay isa sa mga madalas na hindi namamalayang sanhi ng panghihina, pagkalito, at pananakit ng ulo sa mga matatanda. Dahil sa natural na tamis at taas ng likido, ang pakwan ay madaling isama sa diet nang hindi nangangailangan ng matinding preparasyon. Bukod sa hydration, ang pakwan ay may taglay na lycopene, isang carotenoid na may matibay na ebidensya sa larangan ng cardiovascular health. Sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Hypertension 2014, ang pag-inom ng watermelon extract sa loob ng 6 na linggo ay may positibong epekto sa pagpapababa ng blood pressure sa mga matatandang overweight o obese. Ipinapakita rin sa mga pagsusuri
na ang lycopene ay may anti-inflammatory properties na nakatutulong sa pag-iwas sa oxidative stress sa blood vessels. Isang mahalagang aspeto sa pagpigil ng atherosclerosis. Ang pakwan ay isa rin sa mga prutas na may citrulline. Isang amino acid na sa katawan ay kino-convert bilang arginine na tumutulong sa vasodilation o pag-relax ng blood vessels. Ayon sa isang clinical review sa Journal of Nutrition 2013, ang citrulline supplementation ay may benepisyo sa vascular function at blood flow na mahalaga para sa mga matatandang may peripheral artery disease o kahinaan sa sirkulasyon. Bukod pa rito, ang mataas na tubig at potassium content ng pakwan ay sumusuporta sa kalusugan ng bato-kidney. Ang potassium ay tumutulong sa pagsasaayos ng sodium balance sa katawan na mahalaga upang maiwasan ang fluid retention at mataas na blood pressure. Gayunpaman, para sa mga seniors na may advanced kidney disease, dapat limitahan ang pagkain ng mataas potassium na prutas ayon sa payo ng doktor. Sa aspeto ng praktikalidad, ang pakwan ay maaaring kainin ng hilaw, gawing juice na walang asukal, o idagdag sa fruit salad. Mainam itong kainin tuwing tanghali o hapon. Bilang alternatibo sa matamis na pagkain o dessert. Rekomendasyon para sa mga senior adults. Ang isang tasa ng hiniwang pakwan tinatayang 150 griwam araw-araw ay makatutulong sa pagpapanatili ng hydration, suporta sa blood pressure, at pagbibigay ng antioxidant na lycopene ng walang mataas na calorie load. Sa kabuuan, ang pakwan ay isang prutas na may triple benepisyo, hydration, vascular support, at natural antioxidant protection, na lahat ay may makabuluhang papel sa kalusugan ng matatanda. Ang mga benepisyong ito ay suportado ng makabagong ebidensyang agham at maaaring makamit sa simpleng pagsama ng prutas na ito sa araw-araw na pagkain. Avocado malusog na taba para sa utak, puso at katawan ng matatanda. Ang avocado ay isang natatanging prutas na mataas sa monounsaturated fats, isang uri ng malusog na taba na napatunayan sa maraming pag-aaral na may positibong epekto sa kalusugan ng puso at utak, lalo na sa mga taong nasa edad 60 pataas, ayon sa isang cohort study na inilathala sa Journal of the American Heart Association 2022. Ang regular na pagkain ng avocado 2 o higit pang servings kada linggo ay may kaugnayan sa 14% na mas mababang panganib ng cardiovascular disease, kabilang ang coronary heart disease at stroke. Bukod sa fats, ang avocado ay mayaman din sa folate, vitamin E at lutein. Ang folate ay mahalaga para sa neurotransmitter function at pagbuo ng DNA at RNA sa utak. Sa isang pagsusuri ng Frontiers in Aging Neuroscience 2021, natuklasan na ang kakulangan sa folate ay may kaugnayan sa mas mabilis na cognitive decline at pagtaas ng dementia risk sa matatanda. Ang lutein naman, isang antioxidant na karaniwang nauugnay sa mata, ay lumalabas din na may papel sa cognitive processing at brain structure integrity batay sa functional MRI studies na inilathala ng University of Illinois 2017. Ang avocado ay may taglay ding phytosterols at fiber na nakakatulong sa pagbaba ng LDL cholesterol at pagpapanatili ng digestive health. Ayon sa Nutrition Journal 2013, ang pagdagdag ng avocado sa araw-araw na diet ay nagresulta sa significant reduction sa cholesterol levels sa loob ng 10 linggo sa mga middle-aged at elderly adults. Ang fiber sa avocado, na umaabot sa 6 to 7 gramo kada kalahating bunga, ay nakatutulong sa regular na pagdumi at pag-iwas
Sa constipation, isang karaniwang problema sa mga seniors. Sa kabila ng pagiging mataas sa calories, ang abokado ay low glycemic index at walang natural na asukal. Dahil dito, ligtas ito para sa mga matatandang may diabetes o metabolic syndrome kung kakainin sa tamang dami. Bukod dito, dahil sa healthy fats nito, ang abokado ay nagbibigay ng mas matagal na pagkabusog. Nakatutulong ito sa blood sugar stability at weight control sa mga seniors na may problema sa appetite regulation. Rekomendasyon para sa mga senior adults. Ang 1/4 hanggang 1 arsu ng abokado. Bawat araw tinatayang 50-75 Dr ay sapat na upang makuha ang mga benepisyo nito sa puso, utak, at panunaw. Maaaring kainin ito ng direkta. Idagdag sa whole grain bread. Isama sa salad. O gawing spread kapalit ng margarine o mayonnaise. Sa kabuuan, ang abokado ay isang nutrient-dense functional food na may malawak na benepisyo sa cardiovascular health, cognitive function, at digestive balance ng matatanda. Ang mga ito ay suportado ng modernong pananaliksik at praktikal na madaling isama sa araw-araw na pagkain ng walang komplikasyon. Kiwi suporta sa bituka, kalidad ng pagtulog at immune function ng matatanda. Ang kiwi ay isang prutas na kilala sa mataas na taglay nitong vitamin C, dietary fiber, at mga bioactive compounds na may benepisyo sa panunaw, pagtulog, at kalusugan ng resistensya, partikular sa mga senior adults. Sa bawat 100 gramo ng sariwang kiwi, makakakuha na ng higit sa 150% ng daily recommended intake ng vitamin C ayon sa datos ng USDA Food Data Central 2022. Ang vitamin C ay mahalaga para sa pagpapanatili ng immune defense, lalo na sa mga matatanda na mas mahina ang response sa impeksyon. Bukod sa immunity, ang kiwi ay may taglay na actinidin, isang natural na enzyme na tumutulong sa pagpapabilis ng panunaw ng protina. Sa isang randomized controlled trial na isinagawa sa Massey University, New Zealand 2017, ipinakita na ang regular na pagkain ng kiwi ay nagpapabuti ng gastric motility at nakatutulong sa constipation. Isang karaniwang kondisyon sa mga matatanda dulot ng mabagal na galaw ng bituka. Ang parehong pag-aaral ay nagpakita ng mas maayos na bowel movement sa mga matatanda na kumakain ng 2 kiwi bawat araw, kumpara sa fiber supplements lamang. Isang natatanging benepisyo ng kiwi ay ang epekto nito sa kalidad ng pagtulog. Sa isang clinical study na inilathala sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 2011, ang mga matatandang kumain ng 2 kiwi 1 oras bago matulog sa loob ng 4 na linggo ay nagpakita ng mas mabilis na pagkatulog, mas mahabang oras ng tulog, at mas mataas na sleep efficiency. Ang positibong epekto na ito ay iniuugnay sa taglay na serotonin precursors ng kiwi na tumutulong sa pagsasaayos ng circadian rhythm, mahalaga sa mga matatanda na madalas makaranas ng insomnia o fragmented sleep. Bukod sa mga nabanggit, ang kiwi ay may mataas na antioxidant content, kabilang ang lutein at zeaxanthin, na tumutulong sa pagprotekta ng cells laban sa oxidative damage. Ito ay may papel sa pagpigil ng chronic inflammation. Nakaugnay sa maraming age-related conditions gaya ng atherosclerosis, arthritis, at neurodegeneration. Sa aspeto ng praktikalidad, ang kiwi ay madaling kainin at hindi nangangailangan ng lutong preparasyon. Maaari itong kainin ng buo kasama ang balat kung malinis o hatingin at kunin ang laman. Dahil sa natural na asim at tamis, madali rin itong ihalo sa salad, yogurt, o smoothie. Rekomendasyon para sa mga senior adults. Ang 1 sa 2 pirasong kiwi bawat araw ay inirerekomendang dami upang mapanatili ang kalusugan ng bituka.
mapabuti ang tulog, at mapalakas ang resistensya. Ligtas ito sa karamihan. Ngunit para sa mga may history ng Oral Allergy Syndrome OAS, dapat kumonsulta muna sa manggagamot bago isama sa diet. Sa kabuuan, ang kiwi ay isang multifunctional fruit na nagbibigay ng konkretong suporta sa panunaw, pagtulog, at immune health ng mga matatanda. Ang mga benepisyong ito ay napatunayan sa mga makabagong pag-aaral at madaling maisama sa pang-araw-araw na pagkain bilang bahagi ng holistic senior nutrition. Ang 10 prutas na tinalakay natin ay hindi lamang masarap at madaling hanapin, kundi may malinaw na suporta mula sa siyentipikong pag-aaral para sa mga pangunahing aspeto ng kalusugan ng matatanda mula sa puso, utak, kasukasuan, bituka, hanggang sa immune system at kalidad ng pagtulog. Ang regular na pagsasama ng mga prutas na ito sa pang-araw-araw na pagkain ay makatutulong upang mapabagal ang proseso ng pagtanda, mabawasan ang panganib ng chronic disease, at mapanatili ang functional independence sa edad na lampas 60. Hindi kinakailangang kainin ang lahat ng prutas araw-araw. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng variety at consistency. Depende sa personal na kondisyon at payo ng doktor o nutrisyonista. Halimbawa, ang mga may diabetes ay kailangang mag-ingat sa mga prutas na may mas mataas na natural na asukal, habang ang mga may problema sa bato ay kailangang limitahan ang potassium-rich fruits. Kung kayo ay tagapag-alaga ng magulang, o isa ng senior adult na nais panatilihin ang sigla at kalayaan sa araw-araw, magsimula sa maliit, isang prutas sa agahan, isa sa tanghalian, isa sa merienda. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng hakbang na ito ay maaaring magdulot ng malalim na pagbabago sa inyong kalusugan. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa inyong pamilya o kaibigan. I-comment sa ibaba kung alin sa mga prutas na ito ang regular ninyong kinakain o alin ang balak ninyong subukan. At kung nais ninyo ng mas marami pang practical, maaasahan at siyentipikong health tips para sa senior adults, mag-subscribe na sa aming channel ngayon.